Wala pare eh. Actually, wala nga akong masakyan kanina pa. Reply ko. At ilang segundo lang nang tumunog ulit ang cellphone ko at nag-reply ito sa akin. Ganun ba, Mare? Pauwi na din ako. Daanan na lang kita dyan. Text message niya. Naaalala ko pa ang gabing yun. Maulan, baha at may bagyo. Wala akong masakyan noon pauwi galing trabaho nang hindi ko inasahang magte-text siya sa akin. Hanggang sa hindi ko na inasahang yun pala ang magiging umpisa ng aming lihim na ugnayan. Magandang araw. Nais ko pong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ako nga pala si Mara. Hindi ko tunay na pangalan. Kasal sa aking asawa na OFW naman sa Saudi. 23 anyos ako at wala pa kaming anak. Na-diagnose kasi ako ng may PCOS. Masakit sa akin na hindi kami mabiyayaan ng anak. Natakot pa nga ako na baka tuluyan na nga kaming hindi magkaroon ng anak. Lalo na't umalis ng bansa ito at nagtrabaho roon. Habang ako naman ay nagtrabaho bilang isang manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Malabon. Hindi ko nalang babanggitin ang pangalan nito dahil ayokong may skandalo pa ang aking buhay. 5 taon kaming magkasintahan ni Sandro. Hindi niya tunay na pangalan at magdadalawang taon pa lang naman kaming kinasal hanggang sa nagbalik siya ng Saudi. Buo ang pangako namin sa bawat isa na magiging tapat kami sa kahit anumang oras. 3 taon ang naging kontrata niya sa Saudi. Isa siyang electrician at ayoko sana siyang payagan kaso mapilit ito kaya hinayaan ko at sinuportahan ko na lang ang kanyang gusto. Naging busy rin ako sa aking trabaho at naging daily routine ko na nga ang bahay at trabaho. Wala akong masyadong kaibigan at hindi rin talaga ako mahilig mag-gimmick. Kahit noon pa man na dalaga ako, ay hindi ko ito nahilikan hanggang sa nagkaasawa na lamang ako. Maayos naman ang aming pagsasama kahit na LDR kami o ang tinatawag nilang long distance relationship. Araw-araw naman kasi kaming nag-uusap nito at walang palya iyon. Kaya panatag ako na mahal ako ng aking asawa at ganoon din naman ako sa kanya. Nang mag-iisang taon na ang aking asawa sa Saudi, doon ko na naramdaman ang paunti-unting panlalamig niya sa akin dahil may mga araw na hindi na kami halos makapag-usap. Bukod sa magkaiba talaga ang oras naming dalawa. Wala akong magawa dahil pag-aawayan lang namin to. Pilit ko siyang inunawa dahil ayoko nang mag-away kami at ako lang din naman ang labis na masasaktan. At kahit gano'n ang aking asawa, hindi ako nag-iisip ng kahit ano sa kanya. Bagkus iniisip ko na lang na baka pagod ito sa trabaho. Hinayaan ko siya kung kailan niya lang ako gustong makausap at hindi ko na siya kinukulit pa. Hanggang sa isang araw, sobrang lakas ng ulan at halos walang masakyan kaya napilitan akong mag-book ng rider sa isang application habang nakaupo sa may gilid at naghihintay ng nabook kong rider. Basang-basa kasi ako ng ulan at nilalamig na rin kaya mas ayoko namang matagalan pang makauwi. Kahit alanganin ako ay wala naman akong choice pa. Nang mag-text sa akin ng rider na malapit na raw siya ay nag-ready na rin ako. Para nga aalis na lang agad kami pagdating niya. At nang dumating ito, hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakasuot siya ng helmet. Hindi ko rin ito nakilala pa. Nang iabot niya sa akin ang helmet, sinuot ko agad at pagkatapos ay sumakay na rin ako sa likuran ng motor niya. Tahimik lang ako at ang rider. At ayos lang naman sa akin yun kasi wala naman sa aking problema at hindi ko rin naman siya kilala. Kaya wala kaming dapat pag-usapan man lang. A typical customer and a rider, ganun lang. Nang malapit na kami sa village kung saan ako nakatira, pinatuloy ko siya sa loob dahil ayoko namang maglakad at maulan pa. Pumasok kami sa loob ng village
at tumigil kami sa mismong gate ng bahay ko. Nang ibabalik ko na nga ang helmet rito at magbabahid ako, bigla tinanggihan niya ako. Nagtaka ako kung bakit. Nanlaki na lang ang aking mga mata nang masilayan ko ang mukha ng rider. Nagulat ako na si paring Vince pala to. Inaanak ko ang panganay niyang anak. Nagkumustahan kami ng kaunti at nang matapos ay nagtungo na rin ako sa loob ng bahay. Nang dahil sa pagbook ko kay kumpare, nakuha niya ang number ko at doon na nagsimula ang lahat sa pagitan naming dalawa. Umaga yon at wala akong trabaho dahil day off ko nang makareceive ako ng text mula sa hindi kilalang numbers. Wala sana akong time basahin para alamin kung sino ba ito at baka na wrong send lang. Kaso bigla itong tumawag kaya naisipan kong baka importante kaya sinagot ko na lang. Napag-alaman ko na ang kumparing Vince ko pala ang tumatawag sa akin. Nagkumustahan lang kami ulit at nalaman ko na matagal na pala siyang hiwalay sa kumari namin dahil sumama raw ito sa iba at iniwan ang 4 nilang anak at isa na nga rito ay ang aking inaanak. Naawa ako sa sitwasyon nito pero humahanga naman ako sa sipag at dedikasyon niya para lang mapag-aral ang mga anak niya ng mag-isa. Hindi ko akalain na ang simpleng kumustahan namin ay umabot na sa araw-araw na magka-text at magkatawagan kami. Aaminin ko na wala ang lungkot at pangungulila ko sa aking asawa sa mga araw na panlalamig nito sa akin. Hinayaan ko na lang talaga siya at baka sobrang busy niya. Nandiyan naman si paring Vince na palagi akong pinapatawa at pinapangiti. Noong una wala lang naman sa akin yun. Parang normal lang at walang mali siya. Hanggang sa isang gabi, pauwi na ako ng bahay at sobrang lakas ng ulan dahil may bagyo. Wala akong masakyan. Lubog ang Malabon na kahit nga book ng rider ay nagka-cancel na. Hanggang sa nag-text si paring Vince at nagtanong kung nasa bahay na ba ako. Sinabi ko na lang sa kanya na, "Wala pa pare eh. Actually, wala akong masakyan kanina pa." Reply ko. At ilang segundo lang nang tumunog ulit ang cellphone ko at nag-reply ito sa akin. "Ganun ba? Pauwi na rin ako, daanan na lang kita dyan." Text message niya. Hindi naman ako nag-expect na susunduin niya talaga ako. Kaya nagulat na lang ako nang dumating siya. Tinutuon niya ang mga sinabi niya. Agad akong sumakay nang maisuot ko ang helmet na inabot niya sa akin. Nang nasa daan na kami, biglang lumakas ang ulan at wala talaga kaming madaanang walang baha. Kaya wala na kaming choice kundi magpatila ng ulan sa isang hotel ng mga sabik kong tawagin ko. Para sa akin, wala lang naman to dahil hiwalay naman na room ang kukunin namin. Nang pumasok na kami sa loob, nagulantang ako sa dami ng taong stranded at iisa na lang raw ang kwarto na available pero may extra mattress naman. Pumayag na lang ako at sinabi naman nito na sa kama ako at siya sa lapag. Nang magbayad na si kumpare, nahiya ako kasi dapat hati kami pero nag-insist siya na wag na. Hanggang sa napapayag niya ako na siya na talaga ang magbabayad. Matapos itong magbayad, niyaya na niya akong magtungo ng elevator. At wala pa rin akong nakita na kahit anong mali siya sa ginagawa naming dalawa. Para sa akin, wala lang talaga ito. Kailangan lang namin mag-stay para na rin sa kaligtasan naming dalawa dahil kung susuungin pa namin ang malakas na patak ng ulan o ang mataas na baha, baka kung ano pang mangyari sa amin sa daan. Malayo-layo rin kasi ang bahay ko sa pinagtatrabahuhan ko. Tahimik pa rin si Vince at hindi na nga ako kinakausap. Talaga namang alam kong safe ako sa kanya. Pagdating namin sa tapat ng kwarto kung saan kami nakabook, siya na ang nagbukas at pinauna niya na ako bago pa siya sumunod at narinig ko lang ang pag-click ng seradura ng pintuan. At dahil basa nga ako ng ulan, kinuha ko agad ang towel na nakita ko na nasa ibabaw ng kama
at nagtungo agad ako sa comfort room para maligo. Nang matapos akong maligo, bigla ko nalang naalala na wala naman pala akong dalang ekstrang damit sa loob ng bag ko. Lumabas ako para kunin ang bag ko. Kaso nakita ko nitong nakatawel lang, kaya bigla itong tumalikod. Tila ito pa nga ang nahiya sa akin, imbis na ako. Sorry pare, nakalimutan ko wala pala akong dalang ekstrang pamalit. Wika ako. Ganun ba mare? Okay lang ba sa'yo meron akong extra t-shirt? Teka kunin ko lang sa bag ko. Sagot naman ito. Imbis na mag-inarte pa ako, umuo na lang ako rito. Kaysa naman matulog ako na nakatawel lang, mas nakakailang naman kasi yun. Inabot na nga niya sa akin ang extra t-shirt at agad ko namang sinuot. Mabuti na lang mahaba ito kaya hindi kita ang pambabang underwear ko. Maya-maya, nahiga na ako sa kama at pumikit. Wala akong kalakas-lakas dahil pagod na pagod ako buong maghapon. Sobrang dami ng tao kanina kaya ang hirap magpahinga. Ayoko namang pabayaan ang mga staff ko sa trabaho. Nang malimpungatan ako at ibinukas ang aking mga mata, nagulat ako na wala akong makita kahit ni isang liwanag. Sa katulad kong may takot sa dilim, natakot ako kaya napababa ako bigla sa baba. Doon ko naabala ang tulog ni Vince. Tinanong niya ako kung okay lang nga ba ako at sinabi ko namang oo. At dahil sa takot, hindi na muna ako umalis sa tabi nito hanggang sa kumidlat ng malakas. At natakot ako, kaya napayakap na lang ako sa kanya nang hindi ko sinasadya. Nang mapansin ko ang biglaang paglapat ng katawan namin, lalo na ng harapan naming dalawa, mabilis akong bumitaw at humingi ng sorry sa kanya. Nahiya ako at nakaramdam ng awkward moment ng mga oras na yun. Sinabi naman niyang ayos lang at matulog na lang ulit ako. Kaso nga, hindi na rin ako dinalaw pa ng antok. Nakipagkwentuhan na lang ako sa kanya. Maayos naman ang naging usapan naming dalawa hanggang sa napunta ang usapan sa hindi ko inaasahan nang tanungin ako nito. Namamiss mo na ba yung ginagawa niya ng mister mo? Medyo nabigla ako sa tanong niya pero hindi naman ako nahiyang sumagot. Oo naman no, sino bang hindi? Nagtanong ulit siya kung sinubukan ko na bang pumatol sa iba. Medyo naasiwa na rin ako sa tanong niya pero sinagot ko pa rin ng diretsang hindi. Nang lumapat ang palad niya sa pisngi ko, para akong nakuryente at tinupok ng apoy. At nang nakawan niya ako ng isang halik, nanlaki ang mga mata ko. Umiwas ako nung una, kaso talagang hindi ko na rin kinaya ang sitwasyon ko. Sa ilang saglit lang ay may nangyari sa amin. Hindi lang isang beses, naulit pa ng naulit at mag-umaga na. Wala akong mukhang iyaharap sa kanya kaya maaga akong umalis ng hotel na yun at hindi na nagpaalam pa rito. Hindi rin ako nag-text man lang rito. Parang wala lang sa akin ang naganap sa amin. Ayoko kasing mag-isip pa siya at basta isipin niya na lang na wala lang sa akin yun. Simula noon, iniwasan ko siya. Pero aaminin ko, sa isang linggo lang ang nakalipas para na akong wala sa sarili at hinanap ko ang aming masayang usapan at maging ang naganap sa amin na alam kong bawal. At dahil doon, ayoko na mismo ang unang nag-text dito para mangumusta lang sana. Humingi naman siya ng sorry sa akin at pinatawad ko naman siya. Alam ko naman na mali ang ginawa naming dalawa, pero paano ko ba pipigilan ang aking sarili gayong alam ko na may bahagi sa puso ko na hinahanap na siya, lalo na ang mga halik at haplos niyang mahirap kalimutan. Heto na nga, at nagkita ulit kami. At ang simpleng usapang dinner ay umabot sa isang malamig na kwarto. Hindi ko akalain na namiss niya rin ako. Haaminin ko, namiss rin kita, Vince. Di ko makalimutan yung nangyari sa atin. Pag-amin ko rin sa kanya. At nang gabing yon, muli niyang pinadama sa akin na ang labis na ligaya.
Ligayang walang kapantay, ligayang kaming dalawa lang ang nakakaalam. At ang namagitan sa amin ng gabing yun ay naulit pang muli at umabot na nga kami sa pakikipag-date sa isa't isa sa pagjo-joyride. Nakararating din kami kung saan-saan at tila naging masaya ang buhay ko sa piling ni kumparing Beans. Napunan niya ang lahat ng kulang sa buhay ko. Napapasaya niya ako sa lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating sa pangangailangan ko sa kama. Nang minsan pa nga, isinama niya ako sa bahay nila at naaawa ako sa mga bata. Pero humanga ako lalo kay Beans kasi napaka-hands-on niyang ama sa mga anak niya. Makikita mo na maayos at malinis ang bahay nila. Maayos ang mga bata, lalo na ang aking inaanak na magdadalaga na rin. Sa tuwa ko nga ay parang naging anak ko na rin ang mga bata. Wala kasi akong anak dahil hindi nga kami mabiyayaan ng aking mister. Kaya panatag ako na hindi ako basta-basta madidisgrasya ni Beans kahit ilang beses pang may mamagitan sa aming dalawa. Hinanap ko rin ang ingay at saya ng mga ito. Kaya naman kapag dumarating ang day off ko, ay imbis na nagkukulong ako sa aking bahay, nagpupunta na lang ako sa bahay nila para kumustahin ang mga bata. Hindi naman na sila iba pa sa akin. Wala silang alam sa namamagitan sa amin ng tatay nila, dahil hindi ko rin naman alam kung anong bang meron kami nito. Ni hindi ko nga narinig sa kanya ang salitang mahal niya ako. Ayoko namang mauna dahil nakakahiya. Lumipas ang 2 taon at wala akong kaalam-alam na uuwi na ang aking asawa. Magkasama pa nga kami ni kumpare at syempre, alam nyo nang may nangyari sa amin. Halos nabaliw na rin yata talaga ako sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang aking asawa sa bahay ng biglaan at hindi ko alam. Dahil ang pagkakaalam ko nga ay 3 taon ang pinirmahan niyang kontrata. Kaya naman pansamantalang naputol ang ugnayan naming dalawa ni Beans. Pero ang init at pagkasabik na nararamdaman ko para sa aking asawa na 2 taong hindi ko nakasama ay puro panlalamig. Wala akong kagana-gana sa kanya. Kaya naman may mga araw na nag-aaway lamang kami pero hindi naman umaabot sa pisikalan. Isang araw, nagpaalam na lang ito sa akin na babalik ng Saudi. Hindi na nga ako umangal pa dahil namimiss ko na rin si Beans. Nang umalis ang asawa ko, muling bumalik ang lihim na relasyon naming dalawa at paulit-ulit ang mga nakaw naming sandali. Hanggang sa nabisto ko rin ang aking asawa na may kinakasama na pala sa Saudi. Masakit nang nalaman ko iyon. Pero hindi ganun kasakit ang naramdaman ko. Pakiramdam ko kasi para akong nakalaya. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya at ginawa ko rin naman ang aking gusto. Hanggang sa umabot kami ng asawa ko na wala nang pakialamanan sa bawat isa. Nag-filed pa nga ito ng annulment para tuluyan na silang maging legal. Napag-alaman kong mayaman ang babae at may edad na sa mister ko. Hinayaan ko na lang siya sa mga gusto niya at desisyon. Para nga akong nabunutan ng malaking tinik. Malaya na kasi ako sa piling ni kumpare. Malaya na kaming gawin ang gusto namin nang hindi nagtatago. Ang problema ko lang talaga ay ang mga anak nito, kung paano ba nila tatanggapin ang relasyong meron kami ng kanilang tatay. Araw-araw kong kinukuha ang loob nila at nakuha ko naman ito bilang isang concerned citizen sa kanila. Sa ngayon, ay hiwalay pa rin kami ng bahay nito at nagkikita pa rin sa labas sa takot na malaman ng mga anak nito at magalit ito sa tatay nila na ayoko namang mangyari. Pero sa bawat araw na nagpupunta ako sa kanilang bahay ay nilalamon ako ng aking konsensya. Pero anong magagawa ko? Mahal ko na rin talaga si Beans. Pinunan niya ang lahat ng kakulangan ng aking asawa. Hanggang isang araw, hindi na talaga kinaya ng konsensya ko at umamin na ako sa mga bata. Kaso lang hindi kayang tanggapin ng dalagitan niyang anak na inaanak ko ang namagitan sa amin ng tatay niya.
Nagalit siya at pinalayas niya ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung dapat ko pa nga bang ituloy ang relasyong meron kami. Kung alam ko naman na may maayos at masayang pamilya akong sinira. Alam kong sumama ang loob ng anak nito sa kanya. Ano bang dapat kong gawin? Mahal ko si kumpare at totoo ang feelings ko sa kanya. Hindi lang rin awa para sa mga bata ang aking nararamdaman, kundi pagmamahal ng isang ina na dapat ay may nag-aasikaso sa kanila, lalo na sa maliit pa nitong mga anak. Naguguluhan ako kung dapat ko pa bang ipagpatuloy, gayong hinahabol ako nito. At umamin na rin siya sa akin na mahal niya ako. Sinabi rin niya na kakausapin niya ang dalaga niyang anak at ipapaunawa ang sitwasyon. Gustuhin ko mang umasa sa mga pangako niya sa akin, pero lamang pa rin ang konsensya ko. Lalo na't napag-alaman kong lumayas pa ang inaanak ko sa bahay nila dahil hindi nito matanggap ang sinabi ng kanyang ama. Sa ngayon ay hiwalay muna kami nito at iniiwasan ko na talaga siya. Napagdesisyonan ko munang lumayo at mag-isip-isip. Nakarating ako ng Canada sa bahay ng aking ate Mildred. Hindi niya tunay na pangalan. Kaso nga lang, binalot pa rin ako ng lungkot sa paglayo ko. At hinahanap ko pa rin talaga ang pagmamahal ni kumpare. Makalipas lang ng 1 taon, muli akong bumalik ng bansa para makipagkita sa kanya at ipaglaban ang aming relasyon. Sa ngayon, malapit na po kaming ikasal nito sa sibil lang muna dahil gusto ko ang simpleng kasal lang. Ayoko ng maraming bisita at masaya rin akong natanggap na rin ako ng kanyang mga anak ng buong buo. At gayon din naman ako, tanggap at mahal na mahal ko ang mga bata ng buong puso. Maraming humadlang sa pagmamahalan namin, ngunit hindi kami nagpatinag, lalo na't nag-grant ang annulment namin ng dating kong asawa nang minsang nagbakasyon ito kasama ang kanyang bagong asawa. Masaya naman kaming dalawa na malaya na sa isa't isa. Hindi talaga sukatan ang tagal ng isang relasyon kung hindi mo naman nakita ang saya at kapayapaang hinahanap mo. Kaming dalawa naman ni Vince ay binayayaan ng kambal na anak, isang babae at lalaki na pinangalanan naming Marvick at Mobby. Hindi rin nila tunay na pangalan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Mara.